At sa panghuli, ibuhos na ang kakanggata. Saka ilagay ang sili na pampagana. Sunod naman ang malunggay para may gulay at hintayin hanggang sa magmantika. Sino ba naman ang hindi mapapakunot ang noo sa gantong kinunot na kakaibang isda? 2 months ago, pumasyal kami sa bakuran nila Lapacero TH. Doon kami nagmukbang dahil may nakahanda daw siyang malaking isda. Hindi kami pamilyar noong una pero nang sumagot si Google, eto yung guitar fish sa English dahil sa katawan nito na hugis gitara. Kung kilala mo to, pa-comment naman below kung ano ang tawag nyo. Upang sa ganun, nagkaroon naman ng idea yung mga kanayan natin na hindi pa nito nakakakita. Hindi ko naman ini-encourage ang panguhuli ng gantong klase ng isda. Pero wala pa kasing batas na nagbabawal dito sa Thailand, kaya regular mo siyang makikita sa mga pamilihan. Naluto na namin sa adobo na may gata yung laman at nagustuhan ko ang lasa. Kaya inuwi ko yung mga palikpik, ulo at saka buntot dahil mukha siyang pating. Naisip ko yung isang sikat na luto dito ng mga kanayan nating Bicolano. Pagkatapos kong malinisan, papakuluan ko lang muna ito sa madaming sibuyas, luya, pamintang buo at saka suka upang sa ganun mapalambot muna at matanggal ang kanyang pinakalansa. Pagkalipas ng 30 minuto, saka ko lang ito binalikan at hinango upang sa ganun mapalamigan. Hihimayin ko sana pero nung mahawakan ko yung tinik, malambot naman pala kaya minabuti ko na lang tinadtad upang sa ganun maisama ko na din sa pagluluto. Mga sangkap na ihanda ko na, kasama na napigaan ko 1 kilo na niyog at kinuha ko lang yung pinakakakanggata. Saka ako naggisa ng sibuyas, bawang, luya para sa aroma. Pinasamahan ko na din ng kaunting taba ng baboy para hindi kumapit yung isda at dagdag sa mantika. At pork cubes tulong na pampalasa, paminta at pampaalat na patis. Kaunting halo-halo upang magsama-sama mga sangkap at inilagay yung laman ng isda. Saka dito ko na din isinama yung kakanggata. At sa gantong mga luto, panalo dyan kapag may kaunting pampainit na sili, yung medyo pinagpapawisan. Saka ako nagbawas ng apoy upang sa ganun main-in at hindi na tinakluban. Hindi pwedeng walang gulay kaya kumuha lang ako ng malunggay at napadami yata na sabi nga nila kapag labis, masama. Pero sa malunggay, walang labis dahil hatid nito magandang buhay. Kaya saka ko lang naman ito hinimay. Sunod ko lang itong inilagay sa isda. Hinayaan ko lang ng ilang sandali para manuot yung gata mas magmantika. Malimit ginagawa ito sa pating at sa pagi na naluto ko na din. Kaya ngayon ginawa ko naman sa kakaibang isda at dahil dito mo lang ito makikita, ito yung version ko ng kakaibang kinunot. Thank you Lord sa blessing na nasa aking harapan. Nilalapit ko po ito na basbasan upang sa ganun magsilbi lakas sa pangatawan. In Jesus' name, Amen. Medyo mainit yung aking kanin. Lasa. Tanggal talaga yung lansa. At saka kakanggataho yung ginamit ko. Kaya meron hong konting tamis ng lasa. May asim kasi na pinakuluan natin sa suka. Saka yung kombinasyon ng anghang. Sarap. Hindi mo naisipin yung tinik. Kasi nga, malambot na din. Hindi na ho ako naglabas ng mga sausawan, isda, mga side dish. Kasi dito sa ulam na to, okay na. Maanghang ho. Saka pawisin pa akong tao kaya ito po.
pawis agad. At kung may rinig nyo, medyo nag-aambon. Maaga ho ako nakapagluto. Nagpapawis muna ako, nagtanim ng mga ilang halaman. Naggamas-gamas. Eto, nakakamdam na ng gutom. Nagmukbang na ako. Kala ko ang dami na ng malunggay. Uy. Nasamid ako ah. Pinakaalala. Medyo mainit pa ho kasi yung kanin. Hindi ko nahango agad sa rice cooker para matalamig siya sana. Siyempre, hindi ko naman po ubusin to. Mga ganyan lutuan, masarap na pang ulam. Ayos din pampulutan. Oh. Itatabi ko para pag nagpainit naman ako, dudukot-dukutin ko lang sa freezer. Ligo sa pawis.